his allegation na may nanghihingi under the current administration is entirely absent during the past administration? If you are saving your statement by claiming that you are pertaining only to what the President discovered as anomalous projects during his administration, let me ask you, sino yung mga nanghihingi during the past administration? Your Honor, ano lang po, Your Honor, nung mga panahon po kasi na yun, kadalasan po, iba po, mga retired na po, mga wala na po dito sa DPWs. Kadalasan But po, mga can you taga-DPWs lang po. Can you please identify the names with the same courage that you have when you name these lawmakers and DPWH officials in your affidavit? Si D.E.R. Pascual po dati. Kaya lang patay na po Who siya. is D.E.R. Pascual? So siya po ang talagang tunay na nanghihingi sa amin. Huwag ka So hindi po magbanggit kami... ng pangalan ng patay na. Bakit pangalan ng patay yung binabanggit mo? Hindi makakasagot sa'yo. Ganito na lang ho kaigsi yung pasensya ng komite na ito. Bago ho tayo umabot sa punto na walang uwian. So seryosohin po natin yung pagsagot. Hindi ho namin tatanggapin yung mga ganyan po. Nagtatanong ng pangalan ng patay. Hindi nyo na rinespeto yung tao. Bakit papel ang hinahanap? Yung laman ng utak mo hinahanap. Sino yung humingi ng pera? Mula sa nagdaang gobyerno. Opo. Hindi ko kailangan ng papel para doon. Opo. Bali, ano po si... Nakalimutan ko na yung pangalan. Magbigay ka ng pangalan. Si... basta RD po dati yun ng Region 4A po dati noon. Opo. Magbigay ka ng pangalan. Si RD... Because it seems to me that your colleagues are protecting Zaldico. It doesn't seem like they want to know the truth. Kauumpisa pa lang, binotion nyo na. Sinabihan na kayo, ba't pa i-invite? Sinabi ni Garin, let's not make it about personalities. Which, by the way, ang nagnanakaw, personalities. So, ang tanong ko, what kind of hearing do you expect? Ngayon pa lang, tinatakpan na ng mga kasamahan nyo. Ayaw na mag-invite even as resource persons. Terry Redon, because when I interviewed Terry Redon on Head Start, he was already defending Zaldico. He said Zaldico divested from SunWest, etc., etc. There's no proof. So for a committee chairman to already be defending another colleague who could be a resource person, what do you make of that hearing? Yung po ba nga nanghihingi sa inyo ng mga nakarang administrasyon, yung panahon ni Pangulong Duterte, panahon ni Pangulong Aquino, panahon ni Pangulong Arroyo, nag-attempt silang humingi, di po ba? Yes, Your Honor. Kayo po ba ay nagbigay sa kanila? Your Honor, hindi po. So ang ibig, sa makatweet, kaya lang nakalagay yung mga pangalan dito dito sa 18 congressmen na binanggit nyo. Dahil ito ay natuloy yung bigayan. Yes po, Your Honor. Kaya nakalista ang mga pangalan nila dito kasi ito po yung meron po akong physical knowledge po. Gusto ko lang, ang opening statement ko lang po ay gusto ko lang pong linawin base po doon sa sworn statement ko po sa Senate po. Kasi marami pong tumatawag sa akin na kung ako po ba daw ay may direktang transaction kay Zaldico at saka kay Speaker. Gusto ko pong linawin sa kanila na wala po akong direktang transaction. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaction sa kanila. Lahat lang po ng mga sinabi ko po para makumpleto po ang aking sworn statement ay kaya nabanggit po ang mga pangalan na yon dahil yun po ang madalas na sinasabi ng mga kausap ko po ng politiko. Na binabanggit nila na kailangan ibigay mo na kaagad yung obligasyon kasi pinakukuha na ni Zaldico at saka ni Speaker. Ganun po lagi ang madalas nilang sinasabi. Or, yung ibang salita, para malinis pakinggan, pinakukuha na ng taas yung ganito. So,
marami pong pagkakataon sa mga nabanggit ko na madalas po nilang gamitin po ang pangalan po ni Saldico at saka ni Speaker. Kaya nga po, ako po ay gusto ko iparating din kay Speaker po at saka kay Saldico na baka po nagagamit lang po ng mga politikong ito ang inyo pong pangalan. Kumbaga, para makakuha o ano po maklaseng bagay. Pero wala po akong direct na unawa or capacity na masabi na talagang kay Speaker po napupunta yon o kay Saldico. Kundi yun lang po ang mga binabanggit ng mga politikong nakakausap ko. Para daw po kay Saldico at Speaker. Kaya sa akin po, mas mabuti po na naiparting ko po kay Speaker at saka kay Saldico na wala po akong direktang transaction sa inyo. Ito po ang mga naririnig ko lang po na mga salita mula po sa mga politiko na namumuwersa at namimilit na minamadali na po yung obligasyon dahil dadalhin daw po sa inyo. Yun po ang reason. Pero transaction sa kanila, wala po. Thank you po, Your Honor. Yan po ang opening statement nyo. Yes po. Kasi yan po ang kadalasang tinatanong ng iba pong mga kaibigan lang din po. At yung kinaklarify nyo po kanina would pertain dun sa mga sinabi mo dito sa sinumpaang salaysay na sinabmit ninyo sa Senado. Yes po. Ito po yun. Ito po yun. Ito po ba yun? Opo, kasi lumalabas po na sinasabi nila na ako daw ay nakadirektang transaction ko si Speaker at saka si Saldico, which is wala naman po talaga. Ang nandito po na nakasulat sa akin pong salaysay ay naririnig ko po na madalas pong sinasabi at pinagyayabang ng politiko na ibibigay po sa kay Speaker daw o di ka kay Saldico yung obligasyon na hinihingi nila. So ang clarify nyo lang po sa amin ngayon is yung sinasabi mong no personal knowledge o wala kang diretsong transaction. Access. Yes po. Or access. And Yes when you po. say access, physical access, personal access, nakausap, naka-meeting, nakausap sa telepono, in person. Yes po. Opo. Yun po ang kinaklarify nyo. Opo. At Pero yung iba mo yung sinabi dito, tungkol dun sa pagpangalan sa kanila. Kasi there are several. There are few paragraphs here, several paragraphs na nababanggit yung pangalan ni Representative Saldico and also the Speaker. Di ho ba? Pero lahat po yung mga sinasabi nyo dito, yung mga tinuturo nyo na kung sino ang nagpaabot sa inyo o nagsabi sa inyo na yung mga mga ano na yon, mga komisyon na yon ay para sa kanila, totoo pa rin po ito. yes po, Your Honor. Okay. So meron ho ba kayong hiwalay na sinumpaang salaysay na balak nyong isubmit dito sa committee, Infracom ng House of Representatives? Kasi ito nga po ay sa Senado, correct? Na-submit nyo po ito. And it was part of your testimony before the Senate, correct? Yes po. And now you're here before us, personal appearance, and you took your oath earlier. Do you intend to execute a separate statement or sinumpaang salaysay? Or are you going to also adopt this sinumpaang salaysay as submitted to the Senate, which was executed September 6, noong Sabado lang po? Hindi po. Ito pa rin po ang sworn statement ko po. Meron ka pong sworn statement. Ito pa rin po, yung Ito ginamit pa ko po rin. sa Senate po. Okay. So ito pa rin ang gagamitin natin para itanungin kayo. Opo. At inuulit, gusto ko pong ipaulit sa inyo na nanunumpa kayo o sumumpa kayo para isiwalat ang katotohanan, ang buong katotohanan. The truth, but not the whole truth, but nothing but the truth. Opo, Your Honor. Naintindihan niyo po yon, Opo, Your Honor. whole truth. Opo, Your Honor. Kaya ko po tinatanong yan kasi dito nga po sa sinumpaang salaysay ninyo, mag-asawa. By the way, nasaan po si Mrs. Diskaya? Ngayon po, nagpapalpitate po yung puso niya at saka bumagsak po yung insulin niya dahil sa nangyayari po. Dahil siyempre po, nag-aalala po siya sa kanyang buhay. Plus, inaalagaan po niya yung 4 po naming anak kasi yung 4 po naming anak is suffering for, ano din po, So nasa ADHD. bahay lang po siya o nasa ospital? Sa bahay po. Meron ho ba kayong medical certificate to show us na ganun nga ang kanyang kalagayan? Wala po pang mapapakita pero may pinadala po ang misis ko na ano po, letter po dito.
Kaya ko po in-emphasize yung the whole truth, but nothing but the truth. Kasi hindi maiwasan ang observasyon. So ay nakikita agad at po ako, marami rin pong nakakita na specifically number 20 or paragraph 20, kung saan pinangalanan ninyo yung mga miyembro ng House of Representatives na allegedly ay yung mga tangkot dyan sa mga bayaran na yan, dyan sa mga komisyon na yan, dyan sa transaksyon na yan. But paragraph 20 says, ilan sa kanila ay sina. Ilan sa kanila. So, ibig sabihin, partial lang po ito. Hindi po ito kompleto. Yes or no? Yes, Your Honor. Hindi kompleto. Pakisabi nga po, hindi po ito kompleto. Yes, Your Honor. Hindi kompleto. Meron pa. Meron pa po. Pag sinabi mong hindi kompleto, ilan sa kanila? Meron pa. Ang gusto ko pong tanungin sa inyo, pwede ho bang bigyan nyo na po kami ng kompleto na listahan? Kasi sa pagkakasabi nyo ilan sa kanila ay sina, alam nyo exactly kung ano pa o sino pa yung mga ibang sangkot na members of the House of Representatives. And tataka rin po ako at gusto ko rin pong itanong sa inyo. Yun po bang mga hindi nyo pa mga pinangalanan dito? Mga miyembro pa rin ng House of Representatives? O miyembro na ng Senado? Your Honor, I invoke po muna may rights po. Ano po sabi nyo? I invoke po muna may rights po. Rights? Exactly what right? Yung hindi pa po ako sigurado po sa mga dokumento po ng iba pong pwedeng mabanggit. Hindi ko po maintindihan kung anong klaseng right sa batas ang ini-invoke ninyo. Yes, ang mga umaapil po sa atin, and by the way, with respect to that, Mr. Chair, may I just clarify? How do we call these persons or these individuals, someone who were invited to appear before us? Are they guests? Are they resource persons? Or are they witnesses? Because the rules say they are supposed to be witnesses. The rules. And by the way, talking about the rules, isa po po yung kailangan ko pong ipa-clarify. Ano po exactly ang rules na gag-govern ng proceedings natin dito sa TRICOM or Infracom? Kasi po, tatlo pong committee ito. Good Government and Public Accountability, Public Works and Highways, and the third committee is Public Accounts. So 3 committees. And these committees are supposed to be governed by separate rules of proceedings. But I'm not aware of any new rules that would govern or are now governing these very proceedings. Are we being governed by the general rules with respect to rules of governing inquiries in aid of legislation, or the rules of procedure, or these are the general rules of procedure governing inquiries in aid of legislation? Just clarificatory, Mr. Chair. We're governed by the House rules and the rules of procedure governing inquiries in aid of legislation. Okay, so we the don't have separate. a separate House rules. Okay. Congresswoman And Dela. indeed, under those rules, witnesses have the rights, certain rights. Pero po yung binabanggit niyo po ngayon, di ako po sigurado kung ano pong right. What specific right do you have that you are now invoking? You are not invoking right against self-incrimination, right? Your Honor, kung okay lang po ba, nasa executive session ko na lang po sasabihin para sa kaligtasan din po ng pamilya ko at ako. Hindi po ako papayag nun. Of course, that would be the decision of the body. But I am not in favor of this. Kasi, kung kayang-kaya niyo po na pangalanan ang ilan na mga members of the House of Representatives at nababanggit niyo rin nga po yung pangalan nila Speaker and
Representative Zaldico. Doon sa Senado. That was not in executive session. That was in open and public proceedings. I do not get it. I do not understand kung bakit all of a sudden you will be asking for an executive session dito po sa harap ng miyembro ng committee ng House of Representatives. That is quite unfair and I don't think that is sanctioned by the rules. Bakit po? Your Honor, okay lang po ba Do I take it na gusto mo pa rin magbanggit ng mga pangalan? Hindi po, Your Honor. Wala po. So bakit po kayo humingi ng executive session? Is it a matter of national security? I don't think so. The chair would like to interject. Ano po yung hinihingi, Mr. Diskaya po na assurance, yung protection po ng komite? Kanina po kay Mr. Hernandez, yan din po yung kanya pong hinihingi, no? Mula sa amin. Yun din po yung igagawad po ng komite sa inyo at kay Mrs. Diskaya pagpunta po niya rito. Dahil syempre naunawaan po namin yung bigat ng inyo pong mga testimonya, malalaking tao ang atin pong pinag-uusapan dito. So kung if it is an assurance of safety, if it is an assurance of security, the committee is prepared to grant it to both of you. Mr. Chair, I perhaps Mr. Diskaya may be allowed to consult briefly his lawyer so that the lawyer can enlighten him kung ano talaga ang pwedeng under executive session. Correct? I'm sure the lawyer would know kung saan ka pwede mag-invoke ng executive session. At yung tanong ko po kanina, meron pa ba na mga ibang pangalan kayong babanggitin na wala sa sworn statement? So I so move, Yes. Mr. Chair, to allow the witness to confer with counsel. Yes, Congresswoman De Lima, Mr. Diskaya can confer momentarily with his counsel, please. Meeting suspended. Your Honor, pasensya na po kayo sa hiningi kong invoke, pero wala na po akong babanggitin po. Opo, pwede na pong ituloy. Wala nang babanggitin. Yes po, hindi ko po ine-exercise yung invoke of the rights kasi wala na po akong idadagdag dito. Sinabi niyo po kanina. Hindi po. Hindi ko lang po naintindihan masyado kasi po, actually po, first time ko pong makaranas ng ganitong klase ng mga bagay maliban po sa kahapon na Senate. Paano niyo po ma-explain na nakalagay dito sa sinumpaang salaysay ninyo, paragraph 20, ilan sa kanila? Hindi ho ba dapat ang linagay dito kung wala na po itong mga dagdag? Ang mga ito ay sina or something to that effect. Pero malinaw na malinaw yung pagkakasabi mo ng ilan sa kanila. At hindi lang po sa paragraph 20. Ganon din po sa paragraph 29. Yung sinabi mo sa ilang pagkakataon ng mga politiko na personal na inaabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi namin kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina? And then you enumerated 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 congressmen. Paano nyo po mapapaliwanag yon? Ilan sa kanila ay klaro? Ilan lang, or examples. Ilan, few of them. So there is a whole universe. Your Honor, ito lang po ang nakasulat kasi wala po akong gabay ng abogado po dito. Nung akin pong itong sinulat, wala pong nag-draft. Ako lang po. Walang naggabay Opo. na abogado. Opo. So sino ang naggabay sa inyo kung hindi yung abogado? Bali po, yung pagsusulat po nito, Your Honor, is ako po ang mismong nagsulat at pinabasa ko lang po sa abogado ko kung okay na siya. Ito po ay subscribe and sworn to noong September 6. Yes, Your Honor. Ang gumawa nito ay abogado ninyo? Ako po, Your Honor. Kayo po. Mhm. O, so bakit po ganun ang pagkakalagay dito? Ilan sa kanila? So Sabado nyo ito in-execute. Yes, Your Honor. Present ninyo kahapon sa hearing ng Senado.
Yes, Your Honor. So ito ay sarili mong gawa Yes, Your Honor. na pina-formalize mo na lang sa abogado mo. Yes, Your Honor. Sino po yung abogado nyo? Si ano po, Attorney Subido po. Attorney Subido. At ito ang presenta nyo sa Senado. At Yes po. wala na kayong idadagdag o babaguhin dito. Kasi hindi ko po maintindihan yun. Wala na po. Wala na Ilan po. sa kanila? Ano pong ibig sabihin nun? Ilan sa kanila? Explain to us, please. Hindi po malinaw. Ang ibig po sa akin, kasi may pagka-Bisaya po ako, hindi po masyadong klaro sa akin ilan sa kanila. Ibig sabihin po, parang ito po ang mga binabanggit ko. Ito lang ang alam mo? Yes, Your Honor. Wala ka nang idadagdag. Wala na yun. Member of the House of Representatives o kaya ng Senado. You are under oath. Your Honor, I don't believe na ganun nga na ito ay kumpleto na kasi nga yung ilan sa kanila. Your Honor, okay lang po ba? Tangingin ko lang po yung legal counsel ko. Mr. Chair, habang sila po ay nag-consult, meron lang po kung isang ika-clarify. Isang tanong lang po. Okay. Kay Engineer Alcantara. Okay, please proceed. Engineer Alcantara, tama ba yung pagkakaintindi ko kanina? Sinasabi mo na hindi ka nagbibigay kay Senator Joel Villanueva? May sinabi ka bang gano'n kanina? Po, wala po akong dinideliver. Yun po kasi ang pagkakasabi ni Kaya nga, Prince. wala kang dinideliver Yes kay po. Senator Jinggoy. Wala po, Your Honor. So, tinatanggi mo yun sa dalawa. Yes po, Your So, Honor. tama yung pagkakarinig ko kanina na sinabi mo? Yes po, Your Honor. Yun lang. Pero ano connection nyo ni Senator Jinggoy Estrada? Wala po, Your Honor. Hindi ko po siya kaibigan o hindi po ako nakakalapit sa kanya, hindi po ako nakakapunta po sa kanya. Wala Your po Honor. kayong pagkakaibigan sa mga Estrada? Wala po, Your Honor. Maliban po, ako yung naging empleyado lang po sa City Hall, pero Yun na nga. trabaho lang po, Your Honor. Trabaho lang po. Sino mga kasama doon? Yung city engineer po, Para malinaw, naging city engineer po kayo sa Maynila, tama po ba? division chief lang po ako, hepe lang po ako, Your Honor. Sino yung city engineer nun? City engineer Roberto Bernardo po. Yan yung undersecretary na binabanggit po ng lahat ng mga tao rito, hindi ba? Yes, Your Honor. So hindi ba kayo magkakasama sa isang sindikato? Hindi po, Your Honor. Wala po. Magkasama kayo sa Maynila, magkasama kayo sa DPWH. Tapos tinatanggi mo ngayon na wala kayong connection kay Jinggoy Estrada, Senador Jinggoy Estrada. Paano naman nangyari? Tingin nyo maniniwala yung mga taong bayan? Wala po kong personal na connection po kay Senator Jinggoy, Your Honor. Ibig mo sabihin, nung panahon na yon, sino bang mayor noon? Tatay niya, hindi ba? Yes, Your Honor. Tingin mo naniniwala kami sa mga ganyang mga pagsasalita na yan? Your Honor, kami pong mga division chief po ay wala po kaming direct access kay Mayor Era po noong mga panahon po na yun, Your Honor. Pero ang malinaw, magkasama kayo ni Engineer Bernardo Yes, Your sa Honor. City Hall. Yes, Your Honor. Magkasama rin kayo sa DPWH Yes, Your ni Honor. Undersecretary Bernardo. Tama po ba? Opo. Maraming salamat. Okay. Yes, Engineer Bryce, please. Before going back to Mr. Diskaya. Thank you, Your Honor. To add up lang po, kung hindi po sila magkakilala, there was a time nag-birthday po si Senator Jinggoy sa Soler. Umattend po siya. Kung hindi po sila magkakilala, Your Honor. Oh, Just additional info lang. Engineer Alcantara, di pala kayo magkakilala. Bakit ka naman nagpunta sa Soler? Parang mahirap maimbitahan sa Soler, di ba? Mr. Chair, I'd like to remind our guest, especially Engineer Alcantara, to answer as honestly as possible all the questions because you're under oath and you don't want to tempt these members to cite you in contempt. Just a reminder. No, it's okay. It's okay. Thank you for the reminder. D.E. Alcantara, please. Your Honor, napunta lang po ako ng birthday. Sinasama lang po ako ng ibang mga hepe po doon po sa City Hall po, Your Honor. Maraming salamat po. We can go back to Mr. Diskaya.
tapos na po ba kayo mag-confer with the lawyer, Mr. Diskaya? Before giving it to Senator De Lima, I think it's very important to provide the context as to the question. No? Alam po ninyo, Mr. Diskaya, dalawa po yung mahalagang butas sa testimonya kahapon. Una, ang daming mga kongresistang binanggit. Di ba? Pero okay, sige. Nakaupo, hindi na nakaupo. Pero nakakapagtaka na malaki kayong kontratista sa panahon ng gobyerno ni President Noynoy Aquino, isa sa pinakamalaking kontratista sa panahon ni Pangulong Duterte, isa sa mga pinakamalaking kontratista, actually pinakamalaking flood control. Pag pinagsama-sama po lahat ng kumpanya ninyo, sa ilalim po ng gobyernong ito, pero walang kahit isang senador sa inyo pong sinumpaang salaysay. Yun po yung una. Pangalawa, sabi po ninyo kahapon, walang ledger kayong hawak sa listahan bago 2022. Wala hong naniniwala siya kasi ang yabang nyo nga ho, as far back as the Aquino administration, andun kayo sa top contractors po. Ibig sabihin, hindi ho maniniwala yung tao na the same modus operandi that you have been doing, that you had stated in that affidavit, is not being implemented in the previous Duterte administration and in the previous Aquino administration. Wala hong maniniwala na ang listahan niyo po ng mga pangalan ay hanggang 2022 lang. So my question to you, and maybe this is the question of Congresswoman De Lima, ano pa po, sino pa ho yung mga pangalan na dapat pong malaman ng bayan? Your Honor, ang ibig ko po sabihin dito, ilan sa kanila ay sina. Kasi po, Your Honor, ang ibig po sabihin dito, hindi ko naman po lahat literal silang binigyan. For example po, si Kong Ramon Romulo po ng Pasig, hindi ko naman po talaga siya personal na inabot sa kanya yung pera. Kundi, sa tao po ni D. Aris, kaya mapapansin nyo po, ilan sa kanila ay sina. Kasi yung iba po dito, personal ko pong inabot sa kanila o binigay. Pero yung iba naman po dito, mga tao lang po nila ang kumuha. Okay na yun, wag na ho nating guluhin yung tanong. Ang tanong, sino pa yung mga tao na dapat hong pangalanan dito na hindi po pinapangalanan? Wag na tayo magdebate sa grammar ho ng Filipino. Naintindihan ho namin yung gusto nyo pong puntahan. Ang tanong, meron pa bang dagdag na kongresista na kasama sa payoffs? Meron pa bang mga senador na kasama dapat sa mga payoffs po ng Diskaya-linked firms? Your Honor, wala na po. Okay. Congresswoman De Lima, please Mr. proceed. Chair, hindi po ako naniniwala. Gusto ko muna pong tanungin, meron ho bang nag-assist sa inyo nung ito ay prinisenta sa Senado? Your Honor, wala po talaga dahil ako po talaga ang nagsulat nito based on my personal knowledge po talaga at experience. At ito ay sinumitin nyo sa komite. Yes po, Your Honor. Walang ibang kumausap sa inyo bago ito sinumite. Wala po Sa talaga, Blue Ribbon, Your Honor. Sa Blue Wala Ribbon po. Committee. Ang pinagtataka ko lang po, kanina nadinig ho natin lahat, you were asking for an executive session. And you said something like, kasi natatakot ako para sa pamilya ko. And perhaps we can check it from the records, from the TSNs, the exact words or the exact sentences na sinabi nyo when you were requesting for executive session. Do not tell me now na yung pag-request nyo ng executive session ay wala lang. Wala kang ibang importanteng sasabihin. Wala kang ibang pangalan ng babanggitin. Why in the first place did you request for executive session? If there's nothing that you would want further to be added in your sinumpaang salaysay. Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ko lang po masyadong naintindihan dahil kinakabahan po ako kanina sa mga tanong po ninyo. Pero ngayon po, medyo nung naggabayan po ako ng abogado ko, ay naintindihan ko po yung yung tanong. Pero klaro, humingi kayo ng executive session. Klaro na sinabi nyo, natatakot ka. Totoo Kanino? Kanino ka natatakot? Your Honor, natatakot po ako sa kaligtasan po ng pamilya namin
dito po sa mga taong napangalanan po namin. So, bakit kailangan mo ng executive session na pangalanan mo na dito kung wala ka pang ibang idadagdag na importante at lalo na mga pangalan? Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ko lang po masyadong naintindihan kanina yung talagang paikot ng tanong. Dito po ang naguluhan sa ilan sa kanila. Pero kayo mismo ang nagsabi executive session. Sinong nag-advise sa inyo na humingi kayo ng executive session? Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ako masyadong magaling sa legal. Kadalasan lang po, pag nanonood lang po. Sino po ang nagsabi sa inyo na humingi muna kayo ng executive session? It could not be your own idea. Kasi nga sabi mo, hindi mo naman naiintindihan. Wala po, Your Honor. Minsan naririnig ko lang po sa ibang mga napapanood ko sa YouTube, yung mga ganong klase ng naiintindihan mo sagot. kung anong ibig sabihin ng executive session? Kasi kung hindi mo naiintindihan yon, bakit mo babanggitin yon? Your Honor, pasensya na po kayo sa kanina na isagot ko. Pero ang sagot ko po ay ito na po lahat. Paano mo pinili yung mga pangalan na ito? Ano? Selected names mentioned and listed in your sworn statement. Paano nyo po pinili yung mga pangalan na ito? Ito po yung mga pangalan na ito ay ito po yung mga nakilala ko po at yung mga tao po nila na humingi. Paragraph 19, before paragraph 20, where you enumerated 17 or so members of the House of Representatives, sinabi niyo po dito, ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw kung kailan nila ito natanggap. So meron kayong documentary evidence. Yes, Your Honor, meron po. Kung i-require namin na i-produce yung documentary evidence na yon, ledger and karampatang voucher. Ang makikita lang ba ho namin ay yung mga pangalan na nakalagay dito, 17 members of the House of Representatives. Your Honor, yes, mailalagay po dito, pero yung iba po dito kasi ang tumanggap, kaya mapapansin nyo, ilan sa kanila, ibig sabihin hindi sila lahat, ilan sa kanila kasi po is yung mga tao lang po nila ang tumanggap. Hindi pa rin po ako satisfied tungkol sa bakit kayo in the first place humingi ng executive session. If you don't answer it properly, you'll be nearing a citation for contempt. Your Honor, hindi ko po masyadong naintindihan yung yung tanong po kanina. Because kasi kinakabahan po ako. It's a very relevant question, but you refuse to answer. By just saying that, na kinakabahan kayo. But it could not have just popped up from nowhere. Yung tungkol sa executive session. Kung hindi po pinag-usapan nyo na po ito ng inyong lawyer at kung sino man na humingi ka muna ng executive session para masabi mo yung buong katotohanan. And your oath now is the whole truth. Your Honor, pasensya na po kayo. Pero ito po, ang nakasulat na po ito na po lahat yun. Mr. Chair. Congressman San Fernando, please. Kasi nagpapaikot-ikot tayo kanina eh. On record naman yung pinagbabanggit ni Mr. Diskaya. At ngayon, biglang bawi ng mga sinasabi niya at nililito niya ang kumiting ito patungkol doon sa mga sangkot ng mga politiko, partikular dito sa mga maanomalya at mga ghost project. In accordance with our rules, Mr. Chair, Section 11, Move to suspend, I therefore Mr. Chair. move to cite in Session contempt. suspended. Congressman. In line with my manifestation in my motion later, a while ago, I still move in accordance with the rules governing inquiries in aid of legislation. I move to cite Mr. Diskaya in contempt. I so move. Mr. Chair. Mr. Chair, I object, Mr. Chair. Can you state for the record first the basis for the violation? Kanina, Mr. Chair, on record at in line dun sa questioning ni Representative De Lima, meron ng mga initial na mga binanggit si Mr. Diskaya. Keso merong papangalanan, tapos biglang atras, nagre-request ng executive session, tapos biglang atras, at seemingly nililito niya na itong kumiting ito
sa pag-uncover ng katotohanan at paiwas na doon sa mga line of questioning na binabanggit ni Representative De Lima. So paano naman tayo magpo-proceed kung gano'n na consciously nililito ni Mr. Diskaya ang komiting ito patungkol dito sa listahan ng mga sangkot ng mga politiko sa mga maanomalya at ghost flood control project. And in line with that, in Section 11, letter C, refusal to answer any relevant inquiry. So, I still move, Mr. Chair, with the kind indulgence of Congressman Eli, I objected, Mr. Chair. If I could just explain. There is an objection first by Congressman Flores. Can you state your objection? Yes, Mr. Chair. I understand the frustration of Congressman Eli, Mr. Chair. But I also understand the fact that the witness has been trying to explain and answer the questions thrown by Congresswoman De Lima. And there might be some confusion as to the Tagalog words used in the affidavit. I'm Bisaya also, Mr. Chair. And that could also happen to me. No? But the point is that he has not been evasive, Mr. Chair. He has been answering the questions. And the questions and the answers he might have been giving might be not to our liking and may frustrate us further, but he has still been answering, Mr. Chair. Mr. Chair, very quick manifestation. Mr. Chair, before we go on a vote, kasi merong objection, linawin lang po natin. Yung pong umaayaw sa contempt, hindi po ibig sabihin nun ay naniniwala tayo in toto sa mga sinasabi ni Diskaya. Posibleng meron siyang selective amnesia. However, it might send wrong signals sa iba pa nating resource person. With that, Mr. Chair, there was a motion, duly objected. I move that the chair... Wait, excuse me. It hasn't been seconded. Chair, Is there a Mr. Chair. second for this? Mr. Chair, can I be recognized for a while? Yes, Congressman Abante. But it has I just would like to request Yes, Congressman Eli if we can defer the motion for a while so we can continue on with the questioning. I-defer muna. Pwede ba? Oh, can I request? Can I request Congressman Eli to defer the motion for a while so we can continue with the questioning? I think Congressman San Fernando wants to let's the just vote to proceed with the division but- of the House, Okay, Mr. it's Chair. okay, but is there a second already? I do not hear a second. There is no second. Motion is lost. All right. Well, before giving it to Congressman Abante, I think it's very important to talk about the affidavit of Mr. Diskaya because this is the basis of his statement. But before anything else, I think the people are looking at the notarization of the affidavit itself. It appears to be a bit incomplete. Is this correct? Because the PTR of the person who notarized the document is a PTR only for 2024. What year is it today? It is 2025. Can the lawyer of who assisted you in making this affidavit? Mr. Diskaya, can you respond? Sino po ang tumulong sa inyo na gawin ang affidavit na ito? Yung ano ko po, bali yung... Abogado niyo po? Opo. Siya po ba yung abogado sa likod, na nasa likod? Hindi po, bali ano ko lang po, legal ibang counsel abogado. po. Opo. So gusto ko lang hulinawin na bagamat ito po ay subscribed and sworn affidavit, actually si Congressman Mark Santos ang nagbanggit po sa akin ito, ang PTR license ng abogado na nag-notarize po nito ay PTR Attorney Reynaldo Segobiense. PTR number 2469726-1 at 104-2024. So, ang ibig sabihin po nito ay this is an expired notarization
Hindi ho ba? Hindi ho ba ito, ang tawag ng mga abogado po rito, mere scrap of paper? Hindi ho ba? Hindi ba dapat recent yung mga dokumento ng mga notaryo pong pinagnotaryohan nito? Mr. Chair, Mr. Diskaya. just a short... Congressman Santos, please proceed. Yes, you mentioned my name regarding that. I'd just like to ask Mr. Diskaya, nagpunta po ba kayo doon sa notaryo nung ito ay... Mr. Chair, nagpunta po ba si Mr. Diskaya doon sa notary public nung ito ay ginawa ang kanyang sworn affidavit, Mr. Chair? Please respond. Thank you. Yes po, Your Honor. May picture taking pa nga po kami sa office niya. May picture taking. Mr. Chair, paki-submit lang po yung picture taking nila at kung kailan po yung picture taking nila ginawa sa notaryo. Thank you, Mr. Chair. It's okay, but I think that has been raised already. Pero bago ko po ibigay kay Congressman Abante, yung pong pagtatanong, kailangan ho maglinaw lang dito sa ilang mga particular na detalye sa inyo pong salaysay. Nagbanggit ho kayo ng mga kongresista, hindi ho ba? Sa inyo pong salaysay? Yes po, Your Honor. Ano po yung batayan? Bakit nyo po sila binanggit? Ang batayan po, Your Honor, is yung nakatransaction ko po sila ng personal at yung iba naman po ay yung kanilang mga tao po. Ibig sabihin po ay kaya ho nyo sila nakakausap, meron po tayong pinag-uusapang proyekto. Tama po ba ito? Yes po, Your Honor. Mr. Chair, if I may. Mr. Chair, regarding the PTR po, kung wala pong PTR, ang notary, it can be argued that the affidavit is a mere scrap of paper. Since kailangan magbayad ka muna ng professional tax bago ka makapag-exercise ng profession mo. Mr. Chair. Tama po. Thank you for the information, Congressman Santos. But again, however, Mr. Chair, Mr. Chair. Where is the chair? Yes, Congressman Suntay, please. For clarity, even if it is not notarized, we have asked the witness to swear. So whatever he is testifying on is already sworn because we have asked him to swear. So it's immaterial if it is notarized o kung valid yung notary because we asked him to swear. Mr. Chair, if I may, Right, because thank that's a sworn Mr. Chair, statement po can we sa call Senate for po. a 2-minute suspension, please? Meeting suspended.